Sa isang liblib at mapunong baryo na tinatawag na San Luis, Pampanga, taong 1913. Panahon ng mga Amerikano at ang katahimikan ay tila isang manipis na kumot na madaling mapunit sa ihip ng malamig na hangin. Napapalibutan ng kakahuyan at kabundukan. Ang baryo ay unti-unti nang nalilimutan ng kabihasnan. Dito, ang araw ay tila nag-aatubiling sumilip sa mga sanga ng matatandang punong kahoy at ang gabi ay may sariling pintig na tila humihinga. Bumubulong at lumilihim na mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng katwiran. Sa silangang bahagi ng baryo ay may isang kagubatang halos hindi na tinatahak ng tao. Minsan itong pinasok ng mga mangangahoy, ngunit walang isa man ang muling nakabalik. Sinasabi ng matatanda na sa kaloob-looban ng gubat na yon ay naninirahan ang isang nilalang na hindi basta-basta, ang hari ng mga anino. Isa siyang kwento na sa kalaunan ay naging paniniwala at ngayoy unti-unti nang nagiging bangungot. Ayon sa mga kwento, ang hari ay may kakayahang magpalit ng anyo. Minsan ay anino lamang na sumusunod sa likod ng taong nag-iisa sa gabi. Minsan ay hangin na humahaplos sa batok ng mga batang nawawala. Minsan ay mukhang tao, ngunit ang mga mata ay itim na itim at walang makakapitang liwanag. Kapag ang kanyang mga alagad, ang mga nilalang ng dilim, ang mga gutom at tiwali ay nagugutom, sila'y kumukuha, tao, baka at kaluluwa. Isang linggo bago ang unang kabilugan ng buwan, sa buwan ng Abril, ay nagsimulang magbago ang paligid ng San Luis. Ang mga manok ay ayaw nang tumilaok. Ang mga aso ay hindi na tumatahol sa gabi. Sa halip ay tahimik silang nanginginig sa sulok ng kanilang mga kulungan. Ang mga punong mangga ay bigla na lang nalalanta. Ang mga bangkay ng kalabaw ay natatagpuang gutay-gutay, ngunit walang patak ng dugo sa paligid. Parang inagaw ng gabi ang bawat bakas ng buhay. Sa gitna ng baryo, ang mga tao'y naging tahimik. Ang kanilang mga mata ay laging alerto, laging nakamasid sa gilid, sa likod at sa langit. Naging bihira ang pagtambay sa tapat ng bahay at ang mga lampara ay palaging sinisindihan kahit pa mataas ang araw. Tila ba may kolektibong paghinga ng takot na hindi mabanggit, hindi maipaliwanag, ngunit nararamdaman sa bawat dampi ng hangin sa balat. Sa gitna ng katahimikan ay may iilang matatanda na lamang ang naglalakas loob na magsalita tungkol sa mga panahon ng anino. Sila'y bumubulong ng mga sinaunang dasal, binabasa ang kanilang mga anting-anting sa langis at isinusulat ang mga lihim na orasyon sa ilalim ng mga banig ng kanilang apo. Hindi upang labanan ang hari ng mga anino dahil alam nilang hindi yun sapat, kundi upang makiusap, upang makaligtas. Dahil sa San Luis, kapag nagsimulang dumilim na mas maaga kaysa dati, kapag ang mga ilaw ay nauupos na parang sinasakal, at kapag naririnig mo ang yapag sa labas, ngunit walang anino sa bintana, ang tanging magagawa mo lamang ay magdasal na hindi ikaw ang kukunin ng gabi. At sa pusod ng kagubatan, sa ilalim ng ugat ng isang punong balete na singlaki ng bahay, ay may isang pares ng mata ang nagmulat. Muling nagugutom ang dilim. Dahil sa sunod-sunod na kaso ng pagkawala ng mga bata at alagang hayop, isang lalaking antingero na si Apolinario
Nario Gomez, isang retiradong katipunero, ay bumalik sa kanyang bayan upang alamin kung ano ang pinagmumulan ng kaguluhan. Kasama niya ang kanyang pamangkin na si Isagani, Gani Gomez, isang mapusok na binata na hindi naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan. Mainit ang araw, ngunit malamig ang simoy ng hangin sa Baryo San Luis nang muling marating ni Nario ang lumang daan patungo sa kanilang tahanan. Ang mga punong kahoy na dati tila lumuluhod sa kanyang paglalakad ay ngayon ay waring nagmamatyag. Ang damuhan ay tuyo at ang mga ulap ay nakabuntot sa bundok na parang makakapal na usok mula sa sigarilyong hindi nauupos. Matagal na siyang nawala sa baryo. Simula nang matapos ang revolusyon, siya'y tumira sa Maynila. Nagtinda ng anting-anting, orasyon at lumang aklat na may kopya ng mga lihim na aralin ng mga babaylan at agimatero. Subalit, nang mabalitaan niya ang sunod-sunod na pagkawala ng mga bata, 7 sa loob ng 2 buwan, at ang misteryosong pagkatay ng mga baka na wala ni isang patak ng dugo, ay alam ni Nario na may malalim na dahilan at ito'y hindi gawa ng tao. Hawak niya sa kanyang bag ang isang lumang baston na may ukit ng ahas na kumakain ng sarili nitong buntot. Sa dulo nito ay may palatandaan ng araw at buwan na simbolo ng balanse ng liwanag at dilim. Sa kanyang leeg ay nakasukbit ang isang kwintas na may mutya ng gabi, habang sa kanyang bewang ay nakatali ang lumang panyo na may nakasulat na orasyon sa baybayin. Tahimik lang si Gani habang binabaybay nila ang daan patungo sa kanilang bahay. Bagamat may kabataan pa sa kilos nito, ay makikita sa kanyang mukha ang bahid ng pagtataka at pagkabahala. Sa kanyang kamay ay isang lumang kamera na ginamit niya noon sa Maynila at isang maliit na kwaderno na pinagsusulatan niya ng mga obserbasyon. Mahilig si Gani sa agham. Naniniwala siya na lahat ng bagay ay may paliwanag. Para sa kanya, ang mga kwento ng aswang at anting-anting ay bahagi lamang ng lumang paniniwala at romantikong pamahiin na unti-unti nang nilalamon ng modernong mundo. Pagdating nila sa baryo, ay hindi na nila kinailangan pang tanungin. Ang mga bahay ay tila mga kabibe na nakasara. Tahimik at pinangangalagaan ang anumang kayamanang taglay sa loob. Ilan sa mga bintana ay may nakasabit na dahon ng lagundi at butil ng asin, tanda ng pangangalaga. Ang mga bata ay bihirang makitang naglalaro. Ang mga matatanda ay nagsusulyapan at tahimik na nagbubulungan sa gilid ng mga pintuan. Sa gitna ng baryo ay naroon pa rin ang lumang bahay ni Nario. Isang bahay na yari sa kahoy na nara at pawid na gawa sa matibay na anahaw. Ang mga poste ay matatag pa rin, ngunit may bahid na lumipas na panahon. Habang binubuksan ni Nario ang pinto, ay may biglang humaplos na malamig na hangin mula sa loob na parang paalala na hindi siya nag-iisa. "Naamoy mo yun?" Tanong ni Gani na bahagyang kulot ang noo. "Hindi amoy, kundi alaala. Dito nagsimula ang lahat," sagot ni Nario. Hindi na sumagot si Gani. Pumasok siya at tumingin-tingin sa paligid. May mga larawan pa rin sa dingding. Si Nario noong binata pa ay may hawak na bolo at nakasuot ng pulang panyo. Kasama ang ilang kasamahan sa revolusyon. May lumang altar sa sulok, puno ng alikabok, ngunit naroon pa rin ang piraso ng pulang kandila na may nakasulat na Santa Elena sa katawan. Kinagabihan, habang ang mga ilaw ng gasera ay tila mga bituin sa gabi ng bahay,
ay binuksan ni Naryo ang isang lumang baul. Mula rito ay inilabas niya ang ilang papel na may orasyon, isang tansong medalya at isang pirasong balat ng ahas na may nakaukit na simbolo. Ipinalibot niya ito sa paligid ng bahay habang inaawit ang isang dasal na matagal nang hindi naririnig ng baryo. "Bakit mo ginagawa yan, Chong?" Tanong ni Gani habang pinagmamasdan ang kanyang tiyuhin. "Hindi mo kailangang maniwala, pero kailangan mo mag-ingat." Sagot ni Naryo na malamig ang tinig. Nang sumunod na mga araw, ay nagsimula silang mag-ikot sa baryo. Kumatok sila sa ilang bahay, ngunit madalas ay sa may pintuan lang sila inaabutan. Kakaunting salita lamang ang natatanggap nila. Wala itong mga alam, hindi nila nakita, at hindi sila lumalabas pagdilim. Ngunit sapat na para kay Naryo ang hindi sinasabi. Ang mga mata ng mga tao ay nagkukwento ng mas marami kaysa sa kanilang bibig, at sa bawat tanong ay lalo lamang lumalalim ang anino sa paligid ng baryo. Isang hapon ay pinuntahan nila ang lugar kung saan huling nakita ang batang si Emilio, 7 taong gulang, na nawawala na sa loob ng 4 na araw. Ayon sa kanyang ina, ay huli siyang nakita sa tabi ng balon na naglalaro ng dahon ng saging na ginagawang bangka. Ang balon ay luma na at may haligi ng batong umuukit sa lupa. Sa gilid nito ay may bakas ng maliit na yapak, ngunit lumulubog ito sa putikan, pasilangan, patungo sa kagubatang hindi pinapasok ng sinuman. "Tingnan mo to, Gani. Wala nang bakas ng tubig dito, pero basa pa rin ang paligid. Hindi ulan ang dahilan yan." Saad ni Naryo habang inilalagay ang kamay sa lupa. "Chong, baka may pusa o baboy ramo." "Hindi yan paalang hayop. Bata ito. Hanggang dito ang lakad. Tapos bigla na lang nawala." Dahan-dahan nilang sinundan ang bakas ng yapak. Hindi lumalayo sa daan si Naryo, ngunit si Gani ay mabilis na lumalapit sa mga punong may galos. Sa mga dahong parang niliparan ng malaki at mabigat na nilalang. Wala siyang takot. Para sa kanya ay isa lamang itong misyon ng paghahanap ng paliwanag. Ngunit sa loob-loob ni Naryo ay iba ang pakiramdam niya. Ang hangin ay mabigat. Ang lupa ay tila may itinatagong lihim na hindi gustong mabunyag. Sa dulo ng kagubatan ay tila narating nila ang isang bahagi ng gubat na hindi pamilyar si Gani. Isang sirang kubo ang naroon, wasak ang bubong at halos natatakpan na ng mga baging. Ngunit para kay Naryo, ito ang lugar na pinuntirya ng kanyang paningin mula pa lang sa Maynila. Ilang hakbang pa at bigla silang huminto. Napansin ni Naryo na ang mga anino sa paligid ay hindi sumusunod sa araw. May mga puno na ang anino ay nakayuko, kahit patindig ang katawan. May damong gumagalaw kahit walang hangin. Sa isang iglap, ang katahimikan ay napalitan ng isang himig. Mabagal, parang awitin ng isang matandang babae na inaawit sa paghele ng patay. "Gani, ubalis na tayo." Utos ni Naryo sa mariing tinig. "Bakit, Chong? Wala pa tayong..." "Ngayon na, Gani!" Tahimik silang bumalik. Wala nang salita mula sa dalawa hanggang sa makarating sa bahay. Sa gabing yon ay hindi na sila kumain. Si Gani ay tahimik na nagkulong sa silid. Hawak ang kanyang lumang kamera. Tinititigan ang mga larawang kinunan. Ngunit isa sa mga larawan ay nagpakaba sa kanya. Isang imahe ng kubo, pero sa gilid nito ay may bakas ng mata. Malaki, itim, at nakatingin direkta sa lente ng kamera. Si Naryo sa kabilang dako
ay muling binasa ang kanyang mga orasyon. Inilabas niya ang isang pirasong papel na galing sa isang matandang babaylan sa Zambales at may nakasulat doon na ang hari ay bumangon sa anino kapag ang kabusugan ng gabi ay nabubulunan sa katahimikan ng tao. At magdala ng liwanag hindi upang lumaban, kundi upang hindi malamon. Alam niyang hindi sapat ang orasyon, hindi rin sapat ang tapang. Ang kailangan nila ay liwanag, at para sa liwanag na yon ay kailangan nilang balikan ang isang nilalang na minsang nakatakas sa anino. Isang babae na may anting-anting sa katawan at sumpa sa kaluluwa. Kailangan nilang hanapin si Rosa Santiago. Nang sumunod na araw ay naglakad sina Naryo at Gani sa makipot na daang pinaliligiran ng mga matataas na damo at punong nara. Habang paakyat sa kanlurang bahagi ng baryo, ang bahagi kung saan sinasabing minsan may nawalang daan patungong ibang daigdig. Pamangkin, huwag ka masyadong maingay. May mga espiritong nakikinig kapag dapit hapon. Saad ni Naryo habang palihim na inilalabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na sisidlang yari sa sungay ng kalabaw. May laman yung pinatuyong dahon ng alagaw, usok ng insenso at ilang hibla ng buhok ng hindi sa tao. Muli niya yung isinilid matapos bulungan ng dasal. Tiyo Naryo naman, baka mamaya pati kulisap may espiritu na rin sa'yo. Sagot ni Gani na may halong pangaasar. Bagamat lumaki sa kalinga ng kanyang tiyuhin, ay hindi kailanman naniwala si Gani sa sinasabi nitong lakas ng anting-anting at kapangyarihan ng dasal. Para sa kanya ay sapat na ang utak at lakas para hanapin ang mundong ito. Ngunit hindi na siya muling nagsalita nang biglang huminto si Naryo. Tumitig ito sa isang matandang punong akasya at sa kamarahang itinaas ang kanyang kamay. Ipinikit ni Naryo ang mga mata at sinamyo ang hangin. Gani, may hindi karaniwang amoy. Mahina niyang sambit. Lumapit si Gani, ngunit bago pa ito makapagtanong, ay muling nagsalita si Naryo, mas mahina pa. Dito tayo lumiko. May kilala akong tao rito. Baka siya ang makapagbibigay liwanag sa mga nawawalang bata. Nagdaan sila sa bakurang hitik sa ligaw na damo at ang amoy ng mga tuyong dahon at amorseko ay tila kumakapit sa balat. Isang lumang bahay na yari sa bato at kahoy ang kanilang pinuntahan. May balkonaheng puno ng paso at palamuting anting-anting. Sa tapat nito, sa ilalim ng lilim ng punong saging, ay nakaupo sa habing banig ang isang babae. Tahimik na tila walang kamalay-malay sa kanilang paglapit. Nang malapit na sila, ay saka lamang iminulat ni Naryo ang kanyang mga mata. Kay liwanag ng kanyang mga mata at tila lumuluha ng hindi pisikal ang kanyang tingin na parang mainiwang sakit sa nakaraan. Rosa, bulong ni Naryo at halos hindi makapaniwala ang sarili. Paglinis ng katawan mula sa lason ng kulam at pagtawid ng kaluluwa. Magaan ang kanyang kamay at matalas ang kanyang paningin. Ngunit nang huling makita ni Naryo ang kaibigan, ay matagal nang nagtatago ito mula sa mga kapwa antingero. Hindi agad nagsalita si Rosa. Tumayo siya ng mabagal at saka lumapit kay Naryo. Pinagmasdan niya mula ulo hanggang paa bago marahang tumango. Matagal ka nang hindi bumalik, Naryo. Bulong ni Rosa, sapat lang upang marinig ng hangin. Naririnig ko na rin ang panawagan ng lupa, Rosa. Napatingin si Gani sa dalawa at bahagyang hindi mapakali. Hindi niya batid kung bakit tila nagsasalita ang mga ito na parang may malalim na pinagdadaanan na hindi saklaw ng kanyang pangunawa. May pag-aalangan sa kilos ni Rosa,
na tila may iniingatang hindi dapat malaman. Nakita ko ang anino ng gabunan sa silakan. Ikaw ang una kong naisip puntahan. Saad ni Naryo habang hawak pa rin ang sisidlang may alagaw. Nagtagal ang katahimikan. Walang ibang tunog kundi ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa paligid. Tila may mga matang nakamasid mula sa dilim ng gubat. Si Rosa, na kilala sa katahimikan, ay muling naupo. Sa kanyang mga palad ay makikitang may mga bakas ng panibagong sugat na hindi mula sa balat kundi sa loob. Hindi ito pisikal na hapdi, kundi tila ba alaala ng isang bagay na hindi dapat maalala. Hindi na kailangan pang magsalita ni Naryo. Alam niyang si Rosa ay may iniindang sumpa, isang uri ng kapalit para sa kapangyarihang nakamit. 20 taon na ang nakaraan. Si Rosa ay nawala ng 3 araw matapos ang isang paghihilom sa batang may kasong kinulam. Sa pagkakaalam ng lahat ay bumalik siyang tahimik, ngunit hindi na muling nagtungo sa alinmang pagtitipon ng mga antigero. Inakala ng iba'y napagod lamang siya, ngunit si Naryo, sa likod ng mga sinag ng kanyang anting-anting, ay nasipat ang manipis na anino sa likod ni Rosa. Isang aninong hindi gumagalaw kasabay ng katawan. Sa loob ng kanyang isipan ay naalala ni Naryo ang mga kwento ukol sa kaharian ng anino. Isang lugar sa pagitan ng liwanag at dilim, kung saan ang oras ay hindi gumagalaw at ang kaluluwa ng tao ay nililitis ng mga nilalang na hindi kayang matawag sa pangalan. Ayon sa kwento, sino mang makapasok doon at makatakas ay may kapalit na hindi kayang takasan. Rosa, ano ang kapalit? Mahinang bulong ni Naryo. Ngunit hindi tumugon si Rosa. Sa halip ay ibinaling niya ang tingin kay Gani, na ngayon ay abala sa pagtingin-tingin sa mga anting-anting sa paligid. Hindi naniniwala ang pamangkin ko sa mga nilalang sa dilim. Huwag mo siyang ipilit. Ang paniniwala ay dumarating kapag wala ng ibang masusulingan. Napatingin naman si Gani. Chong, ako po bang pinag-uusapan niyo? Hindi na sumagot si Naryo. Ngunit sa likod ng kanyang isipan ay alam niyang hindi na ito usapin ng paniniwala. Malapit na ang pagbubukas ng gabing walang buwan at kapag nagpakita na ang gabunan ay wala nang puwang ang pagdududa. Lumapit si Rosa kay Naryo. Marahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang itim na sinulid na may buhol sa gitna. Hindi ito ordinaryong sinulid. May bahid ito ng dugo at amoy ng nasusunog na insenso. Ito ang kapalit ng aking pag-alis. Ang sinulid na ito ay tali sa pagitan ko at ng kaharian ng anino. Sa bawat gabing lumalapit ang buwan sa pinakadilim nitong yugto, ang buhol ay umihigpit. Kapag tuluyan na itong magsara, ay babalik ako roon. Rosa, may paraan ba para patuloy ito? Wala, Naryo, kundi ang pagharap sa pinagmulan. Ang gabunan? Hindi, ang anino mismo. Napabuntong hininga si Naryo. Ito na nga ang pinangangambahan niya. Sa likod ng pagkawala ng mga bata at mga hayop ay may mas malalim na dahilan. Isang nilalang mula sa pagitan ng mga mundo ang muling bumabalik. At ang unang naging pintuan nito ay si Rosa. Nagpalitan pa sila ng ilang mahihinang salita. Karamihan ay mga alituntunin, babala at panaghoy ng nakaraan. Ang gabi ay tuluyang bumaba at ang katahimikan ng paligid ay tila ba sumisigaw. May mga kaluskos sa gilid ng gubat. Tila may mga matang sumisilip sa pagitan ng mga punong kahoy. Ngunit nanatiling kalmado si Rosa. Hindi niya pinakita ang takot. Ni hindi siya nanginig. Nang sila'y magpaalam, ay walang salitang lubos na nagpapahiwatig ng pamamaalam.
Sa mundo ng mga antingero, ang hanggang sa muli ay maaaring wala ng kasunod. Paglabas nila sa bakuran ni Rosa, ay muling nagtanong si Gani. Chong, anong klaseng babae si Rosa? Matagal bago sumagot si Naryo. Isa siyang mandirigmang walang armas. Isang kaluluwang nasugatan sa digmaan na hindi namin makita. May kinalaman ba siya sa mga nangyayaring kababalaghan? Hindi lang siya may kinalaman. Isa siya sa mga susi. Nagpatuloy sila sa paglalakad, patungo sa silangan kung saan may sinasabing lumang kuweba. Isang kuweba na umano'y minsang naging lagusan patungong ibang mundo. Sa bawat hakbang nila ay sumasabay ang hampas ng hangin at tila ba ang mga anino sa paligid ay lalong lumalalim. Ang sanlibutan ng anting ay muling nagigising at ang gabunan ay muling babangon. Makalipas ang ilang araw ng tahimik na pag-iimbestiga ay muling umarangkada sina Naryo at Gani sa kanilang masalimuot na paghahanap sa pinagmumulan ng mga kababalaghan sa San Luis. Dala-dala ang mga lumang tala ni Mang Celso ay bumaba sila ng bundok upang siyasatin ang lumang simbahan, ang balon sa gitna ng palengke, at ang lumang bahay na nasunog noong panahon ng mga Hapon. Bawat lugar ay tila may bakas ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Sa mga bitak ng lupa, sa halimuyak ng hangin, sa tunog ng mga kuliglig, ay may ibinubulong ang bayan at tanging mga tulad nila ang nakakaramdam. Sa gitna ng kanilang pananaliksik, ay isang kakaibang presensya ang dumating sa San Luis. Isang dayuhang babae mula sa Maynila. Ang kanyang pagdating ay hindi tulad ng karaniwang bisita. May dala siyang itim na lukbutan, makapal na kwaderno at isang kamerang luma, ngunit tila makapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay Clarice Ventura, isang manunulat ng mga kwentong kababalaghan. Nagmula siya sa pamilya ng mga alagad ng panulat. Kilala sa larangan ng mga istorya ng makatotohanang kwento sa isang libro na nailimbag sa iba't ibang pahayagan at magasin sa lungsod. Ngunit hindi tulad ng kanyang mga naunang paksa, mga aswang sa Capiz, mga engkanto sa Mindoro, o mga malignong gumagala sa Quiapo. Ang kwento ng San Luis ay tila may buhay na sariling kumikilos at sumusulat ng sariling kasaysayan na hindi basta-basta pwedeng paglaruan. Hindi ito kagaya ng iba, at yun mismo ang nakatawag sa kanya upang lumapit. Hindi naging madali ang paglapit ni Clarice. Sa unang hakbang pa lamang sa lupa ng San Luis, ay tila ba may hangin na humahadlang sa bawat galaw niya. Ang mga matatandang babae sa tindahan ay tumitigil sa pagkukwentuhan. Ang mga bata ay biglang humihinto sa pagtakbo. Ang mga aso ay umiiyak ng walang dahilan. Hindi niya ito pinansin. Itinuring niyang bahagi lamang ito ng misteryong kanyang nais tuklasin. Ngunit sa diwa ng mga taga roon ay may mas malalim na dahilan. Sa kanyang bawat yapak ay bumubukas ang mga lumang sugat ng bayan. Sa kanyang presensya ay muling naaamoy ng mga nilalang mula sa dilim ang tinig ng kasunduan. Isang kasunduan na matagal nang binaliwala ng tao. Isang kasunduan na binuo noong wala pang mga simbahan ng mga antingero at mambabarang ang siyang tagapamagitan ng mundong ibabaw at ilalim. Kasunduan ng katahimikan ng mga tao ay hindi gagalaw ng lampas sa dagat at ang mga nilalang ay hindi lalagpas sa anino. Ngunit sa bawat kuha ng kamera ni Clarice, sa bawat titik na kanyang isinusulat, ay unti-unting nabubura ang guhit na naghihiwalay sa dalawa. Sa isa sa mga hapon ng investigasyon, habang pinagmamasdan ni Clarice ang lumang larawan ng mga tagapagtatag ng San Luis na kanyang nakuha mula sa lumang munisipyo, ay biglang lumamig
ang kanyang paligid. Hindi pa man siya nagsusulat ng kanyang obserbasyon, ay nagsimulang gumapang ang simoy na tila may halong abo. Sa kanyang kaliwang mata ay tila may aninong lumitaw sa gilid ng lumang larawan. Kumurap siya at nawala, ngunit hindi na muling bumalik ang init sa kanyang balat. Sa mga panahong ito, sina Naryo at Gani ay wala pang kamalay-malay sa koneksyon ng dayuhang manunulat sa mga gumagalaw na puwersa sa paligid. Sa kanilang panig ay tahimik silang sumusunod sa mga palatandaan, ang mga ukit sa pader ng simbahang luma, ang mga kwento ng mga batang biglang nawala at ang kakaibang galaw ng buwan tuwing ika-4 ng gabi ng linggo. Napapansin mo ba ang nangyayari, Gani? Lahat ng insidente ay paikot labang sa lubang sentro. Hindi ito basta lang. Wika ni Naryo habang nakayuko sa mapa ng San Luis na may mga pulang marka. Parang may umiikot na sentro ng enerhiya rito, Chong. Hindi lang ito basta lumang kababalaghan. Parang sinusundan nila ang isang guhit. Sagot ni Gani at tinuturo ang pinakagitna ng mapa. Hindi ito linya ng enerhiya. Ito ang dating lugar ng pag-aalay. Tumahimik ang dalawa, ngunit sa katahimikang yon ay may gumalaw sa hangin. Sa mismong gabi na yon, sa kabilang bahagi ng bayan ay may nagbukas na mata sa isang guwang ng lupa. Mula sa ilalim ng batong may ukit ng araw at buwan ay may mainit na hininga ang lumabas. Si Clarice, na sa panahong ito ay nasa kanyang pansamantalang tinutuluyan, isang lumang silid sa ilalim ng kumpento, ay hindi alam na ang kanyang paggalugad ay naging tawag sa mga nilimot na nilalang. Sa bawat tanong niya, sa bawat pagsilip niya sa mga selyong hindi dapat ginagalaw, ay unti-unting binubuksan ng pinto. Hindi sinasadya, ngunit may kabayaran. Sa muling pagbangon ng araw, ay kapansin-pansin ang bigat ng paligid. Hindi na lang basta usok ang gumagapang sa pagitan ng mga bahay. May halong abo, may halong buhangin, may halong mga aninong humahaplos sa paningin na matagal nang may alam. Si Naryo, habang pinagmamasdan ng kanyang anting-anting na biglang nag-init, ay napatingin sa langit. May gumising, bulong niya. Sa tabi niya si Gani ay tahimik lamang, ngunit ang kanyang palad ay hindi mapakali. Tila ba may lihim siyang nadarama na hindi niya masabi. Chong, may hindi na babalik sa dati. Saad ni Gani na mahina ngunit buo. Mula sa mga likod bahay ng San Luis, sa mga batong nilulumot ay may bumubulong. At sa mga pangarap ng mga bata sa baryo ay nagsisimulang pumasok ang mga larawan ng isang babaeng may hawak na pluma at nilulunod na mga aninong may mga matam. Ang kasunduan ay muling gumalaw. At si Clarice Ventura, bagaman wala pang kamalay-malay, ay naging susi ng pagbabalik ng isang panahon na matagal nang isinaram. Sa kanyang pagsusulat at sa kanyang pag-uusisa, siya ang naging tinig ng pagtawag. Ngunit sa mundong ito, ang pagtawag ay laging may sagot. At ang sagot ay nagsisimula ng gumapang dahan-dahan mula sa ilalim ng lupa. Sa susunod na pag-uusap ni Naryo at Gani ay isang katanungan ang kanilang bibigkasin. Ngunit sa ngayon, ang katahimikan ay sadyang mas malakas kaysa salita. May paparating at ito ay hindi na mapipigilan. Palalim ng palalim ang gabi sa San Luis. Hindi na ito basta katahimikan. Isa na itong nakakabinging pagsikdo ng mga lihim sa bawat patak ng hamog at sa bawat kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng paang hindi nakikita. Nasa gitna ng isang masukal na bahagi ng kagubatan sina Naryo at Gani. Ang hangin ay malamig, ngunit may halong init ng bahagyang pagkasunog na tila may ilang nilalang na sinunog at iniwan sa kakahuyan upang hindi na muling makabangon. Sa paligid ay unti-unting namumuo ang anino, mga hugis na hindi dapat gumagalaw, ngunit ngayon dahan-dahang lumalapit.
Ito na nga yun. Handa ka na ba, Gani? Marahang bulong ni Naryo habang inaayos ang kanyang sinturon na may nakakabit na bilog na anting-anting na yari sa pinaghalong tanso, sinaklubang pilak at kinulayan ng dugo ng uwak. Tumango lamang si Gani, bagamat may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mula sa kanan ay isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Sa ihip ay may halong bulong. Hindi ito salita, kundi isang uri ng alingaw-ngaw na may dalang pasaning hindi maipaliwanag. Ang mga puno'y yumuko na tila may dumaang hindi dapat makita. Sa kanilang harapan ay isang bilog na liwanag ang biglang lumitaw. Sa gitna nito'y si Rosa, nakaputi, nakayapak at mistulang nawawala sa sarili. Ang kanyang mga matay nakatitig sa kawalan. Sa kanyang paligid, ang lupa ay unti-unting nagdidilim, lumalambot at lumuluha ng itim na dagda. Hindi ito simpleng anyo ng engkanto, ito ay pahiwatag ng isang pagdating. Mula sa dilim sa likuran sa mga puno, ay lumitaw ang aninong may katawan ng tao, ngunit mahaba ang mga galamay, kulay abo ang balat, at ang mga mata ay kulay puti na walang itim at walang laman. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay tila nawawalan ng lakas. Ang mga damo ay nalalanta at ang paligid ay nagkakulay abo. Ito ang hari ng mga anino. Ang mga nilalang sa likod nito ay mga balingkinitang katawan na balot ng balahibo, mga kamay na parang kuko ng ibon, at ang mga mukha na wala ng alaala ng pagiging tao na sumusunod kay Rosa. Tahimik, ngunit hayok. Ang mga ito ay dating tao, marahil, ngunit matagal nang nilamon ng paligid. Si Rosa ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ngayon ay mistulang nagpapakawala ng liwanag at bahagyang kumikislap ng bughaw. Hindi na siya si Rosa na kilala ni Naryo at Gani. Nagpakita ng tapang si Gani, bagamat nanginginig sa kaba. Huwag kang lalapit! Sigaw niya, sabay hakbang papalapit kay Rosa. Ngunit isang bagsik na ihip ng hangin ang dumaan. Itinulak siya pabalik at bumagsak siya sa damuhan. Hindi ito oras ng galit, Gani. Paalala ni Naryo habang binunot ang kanyang lumang baston na may nakatago palang talisman sa dulo. Ngunit ang hari ng mga anino ay hindi nagpadala sa pananakot. Lumapit ito kay Rosa, hindi upang saktan, kundi upang hingin. Isang mahigpit na ugnayan ang nanumbalik sa pagitan nila. Si Rosa, noong bata pa, ay minsang naligaw sa kadiliman. Sa kanyang paglubog sa lupang hindi kayang abutin ng araw, siya ay iniligtas ng hari. Ngunit hindi bilang isang kabutihang loob. Siya ay tinatakan, inangkin, at ngayon, ito na ang singil. Ang lupa ay nagbitak. Mula sa ilalim ay lumitaw ang mga ugat na may itim na dugo. Gumagapang sa binti ni Rosa at pumulupot sa kanya na tila isang korona. Sa kanyang mga palad ay lumitaw ang lumang marka, isang tatsulok na may mata sa gitna. Yun ang tanda ng pagpili. Ngunit hindi pumayag si Naryo. Mabilis siyang umatake. Ang kanyang baston ay naging itak at sa isang iglap ay sinugod niya ang mga aninong nagbabantay. Pumutok ang liwanag mula sa kanyang anting-anting at ang mga nilalang ay umurong. Isa, dalawa. Ang tatlo ay nagbagsakan at ang kanilang katawan ay naging alikabok. Sumunod si Gani, dala ang isang palaspas na binindisyonan noon ni Padre Severino, isang paring na mundok. Iwanasiwas niya ito at nabiyak ang hangin. Tumili ang ilang mga aswang at nasugatan ng banal na alon, ngunit hindi ang hari. Hindi ito simpleng nilalang. Ang hari ng mga anino ay hindi umatras. Lumutang ito sa ere at mula sa kanyang katawan ay lumabas
ang mahabang anino na parang mga kadena papalapit kay Rosa. Ngunit bago ito makalapit ay tumayo si Rosa ng matigas, tila may sariling pasya. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga kamay ay kumilos. Gumuhit siya sa lupa at mula rito ay sumabog ang alingaw-ngaw ng lumang wika. Wikang binibigkas lamang ng mga antingero at antingera na nakatawid na sa pagitan ng buhay at anino. Sa bawat pantig ng kanyang galaw, ang lupa ay lumalaban, ang ugat ay napuputol at ang kadena ng hari ay nasusugatan. Tumingin si Naryo kay Rosa at bahagyang ngumiti. "May lakas ka pa rin pala." Ngunit wala pang katapusan ng digmaan, ang hari ng mga anino ay nagbago ng anyo at naging isang halimaw na parang kalansay ng higante. May pakpak ng paniki at mga matang apoy. Tumili ito at ang buong kagubatan ay yumanig. Ang mga ibon ay nagliparan at ang mga ulap ay nagkulay itim. Ito ang hudyat. Ang huling laban ay nagsimula na. At habang patuloy ang kanilang laban sa pagitan ng liwanag at dilim, ng tao at nilalang ay isa lamang ang malinaw. Ang ugnayang namagitan noon kina Rosa at sa hari ng mga anino ay hindi pa tapos. At ang pagpili ay muling nasa kanya na maging alipin ng anino o maging tagapagdala ng liwanag sa kabila ng sumpa. Habang patuloy ang matinding sagupaan sa loob ng masukal na kagubatan ng San Luis, ay tila isang bahagi ng langit ang bumuka at pinakawala ng mga aninong nananahimik sa lilim ng mga punong matagal ng saksi sa kasamaan. Ang lupa'y basang-basa sa dugo at itim na dagta. Ang hangin ay hindi na hangin, kundi usok na makapal, mainit at may halong panlalamig ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan ay isang anino ang unti-unting lumitaw mula sa likod ng mga puno. Bitbit ang isang notebook at gaserang di kamay. Hindi siya dapat nandoon, ngunit naroroon siya, hindi bilang mandirigma, kundi bilang tagasaksi, si Clarice Ventura. Dati ay isa lamang siyang manunulat na naghahanap ng kwento, ngunit ngayon siya na ang bahagi ng kwentong minsan niyang pinagdudahan. Ang kanyang mukha ay wala na ang kumpiyansa. Ang mga mata niya na puno ng gulat at tanong ay tumitig sa kung paanong ang mga nilalang na kanyang mga pahina ay totoo. Mas totoo kaysa alinmang katang isip na naisulat niya. Pigil ang kanyang hininga habang pinagmamasdan ang hari ng mga anino sa kanyang pagbabagong anyo na mula sa figurang tao ay naging nilalang na mahirap unawain. Parang kalansay ng isang dambuhalang hayop. May mga pakpak na itim na tila usok at tinig na kayang yumugyog ng himpapawid. Lumapit si Gani kay Naryo. Ang kanyang damit ay bahagyang punit at may mga gasgas sa mukha't braso. "Hindi natin to kakayanin kung patuloy siyang pinapalakas ng dilim," saad ni Gani habang hawak ang isa sa mga nahulog na anting-anting ni Naryo. "Hindi siya ang layunin, Gani. Si Rosa ang susi!" At sa muling pagbaling ni Naryo, ay nakita niyang naroroon si Clarice, nakatayo sa pagitan ng dalawang puno at nanginginig, ngunit hindi umatras. Hindi niya ito pinansin sa una, hindi dahil sa pagkiling, kundi dahil wala sa plano ang mga saksing hindi marunong lumaban. Ngunit sa loob ng ilang sandali, ay napansin ni Naryo na may kakaibang nangyayari. Ang mga anino ay tila umiiwas sa paligid ni Clarice. Hindi niya alam kung bakit. Hindi rin yun napansin ni Clarice. Ngunit sa bawat hakbang niya paabante, ay parang may humaharang na puwersang hindi niya alam na siya ang pinagmumulan. Ang hari ng mga anino ay biglang tumigil sa pag-atake. Ang kanyang katawan ay pumirmi sa ere at ang kanyang mga mata na apoy na puti ay lumingon kay Clarice. Tila may kinikilala at tila may naalala. Sa bawat segundo ng kanilang pagtitigan ay bumagal ang lahat.
Ang mga kalabang nilalang ay tila nahinto sa paggalaw. Si Rosa, na ngayoy lumulutang na sa gitna ng liwanag, ay mistulang naipit sa pagitan ng pagkatao at pagkasumpa. At si Clarice, bagaman walang ideya sa lawak ng gulong kanyang kinasangkutan, ay marahang humakbang paabante. Hawak pa rin ang kanyang kwaderno. Sa kanyang isipan ay nais niyang isulat ang lahat, ang bawat hugis ng dilim, ang bawat halakhak ng halimaw, at ang bawat paghinga ng mga taong nilalamon ng kaguluhan. Ngunit sa kanyang puso ay may tinig na mas malalim pa, ang kuryosidad na nauwi sa pananagutan. Mula sa isa sa mga nakatagong bulsa ng kasuotan ni Clarice ay bumagsak ang isang lumang medalya. Isang sinturon ng balangay na minsang ibinigay sa kanya ng yumaong lolo niyang taga-Samar. Isang albularyo. Noon, isinama niya yon bilang pampaswerte at isang memorabilia. Ngunit ngayon ay tila ang medalya'y kumikislap at nang ito'y bumagsak sa lupa ay dumaloy ang liwanag. Biglang napaatras ang hari. Ang kanyang mukha, bagamat hindi nararamdaman ng takot, ay tila nag-iba. Tinignan niya si Rosa at tinignan niya si Clarice. Tila naramdaman ng madilim na nilalang na may puwersang mas matanda pa sa kanya na muling nagising. Hindi dahil sa isang anting-anting, kundi dahil sa isang ugnayang nakalimutan ng kasaysayan. Isang kasunduan ng dugo na matagal nang naisara, ngunit muling nabuhay sa pagdating ng isang tagasalin ng mga kwento. Tila may tangan siyang panandang hindi niya alam. May dugong dumaan sa paglalakbay. Saad ni Naryo habang pinagmamasdan si Clarice. Ang kanyang tinig ay mapakla, ngunit puno ng paggalang. Hindi niya inaasahan ng isang taga-Maynila na akala'y hindi marunong tumapak sa putik ay may dala palang pamana na hindi nabura ng lungsod o ng modernong panahon. Si Clarice ay naglakad pa at sa bawat hakbang niya, ang mga ugat na galing sa ilalim ng lupa ay tila umaatras. Ang mga aswang na lumalapit kay Rosa ay biglang umurong. At si Rosa, na kanina'y parang hindi na siya, ay muling bumalik sa anyong tao. Ang kanyang mga mata ay muling nakakita, hindi ng dilim, kundi ng landas. Sa kalagitnaan ng liwanag ay nagliyab ang lupa. Ang hari ng mga anino ay muling sumugod. Ngunit ngayon, ang kanyang anyo ay mas sabog, mas marahas at mas desperado. Wala na ang anyo ng hari. Isa na lamang siyang halimaw na ayaw mawalan ng trono. Sa kanyang huling pagsalakay ay sumigaw si Gani. Gayon na, Chong Naryo! At sa isang iglap ay itinapon ni Naryo ang kanyang baston na naging sibat at pinaputok sa tapat ng nilalang. Pumutok ito ng liwanag ng kulay asul. Sumunod si Gani gamit ang palaspas, sabay hampas sa aninong halos makalapit kay Clarice. Sumigaw ang hari, ngunit hindi ito galit kundi paghihirap. Isang huling tili ang pumunit sa kagubatan na tila libu-libong tinig ng mga nilalang na nawalan ng katawan. Muling tumahimik ang paligid. Ang mga puno ay muling yumuko. Ngunit ngayon ay tila may pasasalamat. Ang lupa ay naghintay ng panibagong hakbang. Sa gitna ng liwanag ay naroon si Rosa, nakaluhod at humihinga. Sa di kalayuan, si Clarice ay nanatiling nakatayo. Hawak ang kanyang kwaderno. Ngunit wala nang intensyong isulat pa. Hindi dahil wala ng kwento, kundi dahil may mga kwentong kailangang itikom at hindi dapat ilathala. Hindi pa man lubos na nauupos ang alab ng kanilang tagumpay, ay muling nabalot ng dilim ang kagubatan. Sa bawat pintig ng oras ay muling nanumbalik ang paggitngit ng mga nilalang na nananahan sa anino. Ang mga aninong dating umatras ay nagsimulang gumapang muli, mas matalim at mas tuso na parang mga ulupong na sinanay sa dilim. Bago pa man tuluyang mapagtibay ang kanilang panalo, ay isang dagundong ang gumising sa mga ugat ng lupa. Mula sa likod ng pinaghimpilan ni Rosa
ay sumambulat ang isang haligi ng usok na itim, makapal at may anyo ng kamay na lumukob sa paligid. Mula roon ay isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi yun sigaw ng nilalang, yun ay sigaw ng tao. "Gani!" Halos mapasigaw si Naryo, ngunit napigil ang kanyang sarili. Hinagilap ng kanyang mga mata ang pamangkin, ngunit ang dilim ay tila tabing ng bangungot. Ilang hakbang pa, at sa wakas ay nasilayan niya ang isang aninong itinatangay sa hangin na nakabitin sa mga ugat ng kadiliman. Pumipiglas, sumisipa at lumalaban. Si Gani. Ang katawan nito'y ginapos ng tila mga litid na may buhay na kumakapit sa kanyang mga braso't binti. Hinihila siya paitaas, papasok sa muling nabuhay na anyo na hari ng mga anino. Ang dating figura ng nilalang ay muling bumuo ng katawan, ngunit ngayon ay mas buo, mas malaki at tila may bagong puwersa. Sa kanyang dibdib ay may umiikot na alon ng mga kaluluwang nabilanggo, mga bata, mga hayop at iba pa na sa loob ng mga dekada ay hinigop ng kagupatang ito. Sa gitna ng pag-ikot ng mga anino ay naroroon si Gani na nakapikit at nangihina, ngunit pilit pa ring lumalaban. "Bitiwan mo ang pamangkin ko!" Mahina ngunit mariing bulong ni Naryo habang inilalabas muli sa kanyang lalagyan ang huling anting-anting. Isang sinaunang piraso ng bato na may ukit ng araw at 3 bituin. Gamit ito ay sinubukan ni Naryo na putulin ang mga litid ng anino. Tumilapo ng liwanag ngunit bigo. Hindi talaga si Gani ang kailangan ng nilalang, kundi si Naryo. Ito ang sumagi sa isip niya, isang pangungusap na parang hindi niya narinig, kundi natanim mula sa mismong laman ng dilim. Nais niyang itanggi, ngunit alam niyang totoo. Si Gani ay wala sa kasunduan noon, wala sa kasaysayang kinasangkutan ni Rosa, ni Clarice, o ng hari ng mga anino. Siya ay inosente, isang binatang nadamay lang sa kaguluhang pinanday ng lubang dugo. Naglakad si Naryo sa gitna ng anino. Sa bawat hakbang, ang lupa ay tila humihina. Humuhulagpos at tinatanggap ang kanyang bigat. Hindi siya pinigil ng mga nilalang, bagkos ay tila binigyang daan. Ang hari ay nakatingin sa kanya. Hindi na ito galit at hindi rin sabik. Ang titig nito ay tila pagtanggap. Matagal na itong hinihintay. Si Clarice mula sa likod ng kagubatan ay pilit na humahanap ng paraan upang makalapit. Hindi siya makasigaw at hindi siya makalapit. Parang may dingding ng hangin na humaharang sa kanya. Isang patunay na may labanang hindi nasaklaw ng mga ordinaryong tao. Ngunit hindi siya umalis. Nanatili siyang saksi. Hawak ang kanyang kwaderno. Bagamat wala na siyang sinusulat. Si Rosa mula sa likod ng punong pinagtayuan niya ay halos hindi na makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila bumalik sa pagiging tao. Ngunit sa kanyang mata ay may dilim na natitira. Alaala ng mga gabi sa loob ng kaharian ng mga anino at ng kasunduang binuo para sa buhay na iniwan. Tumigil si Naryo sa tapat ng gitna kung saan lumulutang si Gani. Ang mga litid ng kadiliman ay pumalibot na rin sa kanyang binti. Hindi upang atakihin, kundi upang igapos. At sa huling pagkakataon, siya'y tumingala. Tumitig sa hari at sa pagitan nila ay nagkaroon ng isang tahimik na usapan na walang salita, kundi hangarin. "Ako na lang." Ito ang kanyang tanging sinabi. Ang hari ay hindi sumagot, ngunit ngumiti. Isang ngiting mahirap unawain kung ito ba'y kasiyahan, pasasalamat o panlilin lang. Ang mga litid kay Gani ay dahan-dahang lumuwag. Ang katawan ng binata ay bumagsak sa lupa. Nangihina ngunit buhay. Agad siyang sinagip ng liwanag mula sa anting-anting na naiwan ni Naryo sa lupa. Si Naryo ngayoy napalitan ng pwesto ni Gani. Ang mga litid ay gumapos sa kanya, ngunit hindi na siya lumaban.
Hindi dahil sa pagkatao, kundi sa pasyang inabot ng puso niyang walang sawang lumaban ng mag-isa. Alagaan mo ang pangalan natin, Gani. At kung kailangan mo mang masumpungan ng daan pabalik sa liwanag, isara mo ang pintong ito. At sa huling pitik ng dilim ay nilamon si Naryo ng anino, hindi sa pagkalimot kundi sa isang sakripisyong naglalaman ng pag-asa. Ang hari ay muling nawala, ngunit hindi tuluyang napawi. Ang kagubatan ay muling tumahimik, ngunit hindi ligtas. Ang liwanag ay bumalik, ngunit may kulang. Sa kalagitnaan ng liwanag, si Gani ay lumuhod. Hawak ang anting-anting ni Naryo, at sa kanyang mata ay may apoy na unti-unting nabubuhay. Hindi pa tapos ang lahat. May panibagong kabanata. May panibagong laban, at sa likod ng mga puno, ang mga aninong naiwan ay bumubulong muli. Ang lupa ay tila nagluksa matapos lamunin si Naryo ng hari ng mga anino. Nanatiling tahimik ang kagubatan, maliban sa marahang ugong ng hangin at mga patak ng pawis at dugo na dahan-dahang humalo sa lupa. Sa gitna ng katahimikang yon, si Gani, bagaman sugatan, ay biglang napatingin sa langit, hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa bigat ng pangakong iniwan sa kanya. Nakakuyom ang kanyang kamay sa hawak na anting-anting at ang iisang bagay na naiiwan ni Naryo. Mainit ito, hindi sa sikat ng araw, kundi sa kakaibang lakas na dumadaloy mula sa pinanggalingan ng dugo. Habang nakatitig siya roon, ay isang matinding puwersa ang tila sumanib sa kanyang katawan. Mula sa kanyang baga ay sumiklab ang init, gumapang sa kanyang mga ugat at humalo sa bawat pintig ng puso. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam. Parang isang sigaw na hindi makalabas at isang liwanag na bumubulusok palabas sa gitna ng dilim. Napaluhod si Gani, hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng biglaang pagbabagong nagaganap sa kanya. Ang dating pagdududa ay naupos. Ang takot ay napalitan ng isang malinaw na layunin, ang bawiin ang kanyang tiyuhin mula sa mismong bituka ng dilim. Mula sa mga aninong bumalot sa paligid ay lumabas si Rosa. Walang iniwang bakas ng pananakot at walang lihim na binigkas. Nakasuot pa rin siya ng madilim na saya, ngunit sa kanyang mga palad ay unti-unting lumitaw ang mga sinaunang simbolo. Mga ukit na tila umaalon at lumiliwanag sa tuwing hinahawakan niya ang hangin. Sa kanyang tingin ay may lihim, ngunit sa kanyang kilos ay may tiwala. Tahimik siyang lumapit kay Gani at ipinatong ang kanyang kamay sa dibdib nito. Sa isang iglap ay tila nabuksan ang pintuan ng paningin ni Gani. Ang buong paligid ay nabalot ng ibang liwanag. Ang kagubatan ay wala na at napalitan ng aninong tila umiikot sa isang sapot ng kapangyarihan. Nandoon, sa mismong gitna, ay ang hari ng mga anino. At sa kanyang piling, nakagapos, nanginginig, ngunit buhay, si Naryo. Tumayo si Gani. Hindi na siya ang parehong binatang walang pakialam sa mga kwento ng kababalaghan. Ngayon, siya ay bahagi na ng alamat. Tumakbo siya, hindi gamit ang kanyang mga paa, kundi tila inaalalayan ng lakas mula sa mga anting-anting, mula kay Rosa, at mula na rin sa sarili niyang paninindigan. Ang mga puno ay hindi nahadlang, ang dilim ay hindi na nakakabulag, ang landas patungo sa hari ay malinaw. Sa bawat hakbang niya ay may mga aninong sumusulpot, pilit siyang pinipigilan, ngunit sa bawat aninong lumalapit, ang kanyang katawan ay kusang gumagalaw. Ang kanyang mga palad ay tila humuhugot ng apoy, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap sa bughaw na liwanag. Hindi ito kapangyarihang hiniling niya. Ito ay kapangyarihang dinala ng sakripisyo at pinalalim ng galit at pagmamahal.
Nang marating ni Gani ang gitna ng kaharian ng mga anino, ay isang bangin ang humarang sa kanya. Doon sa kabilang dulo ay naroon ang hari. Nakalutang ito, nakabalot sa mga litid ng usok at kaluluwa. Ang katawan ni Naryo ay nakabitin sa harap nito, isang alay at isang tanda ng tagumpay. Ngunit bago pa man makalapit si Gani, ang bangin ay tila gumalaw at mula roon ay sumulpot ang mga dating muka. Mga taong dating kakilala, mga batang nawala sa baryo at mga hayop na naging laman ng alamat. Lahat sila ay mukha ng takot. Lahat sila ay guwardya ng hari. Tila titigil si Gani, ngunit mula sa kanyang likuran ay naramdaman niya ang presensya ni Rosa. Hindi siya nagsalita, ni hindi siya lumakad, ngunit ang kanyang anino ay kumapit sa anino ni Gani, isang pagbubuklod at isang paghahati ng puwersa. Sa isang iglap, ang katawan ni Gani ay nabalot ng makapal na liwanag. Hindi init, kundi isang uri ng liwanag na kayang lumusot sa pinakamasinsing anino. "Chong, hawakan mo ang liwanag na ito!" Mahina ngunit mariing bulong ni Gani habang itinapon ang anting-anting patawid sa bangin. Dumapo ang anting-anting sa katawan ni Naryo. Sa isang iglap ay tila umigkas ang aninong gumagapos sa kanya. Kumislap ang kalangitan sa itaas. Isang sinag ng araw na hindi inaasahan sa gitna ng gabi. Ang hari ay napatigil. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hindi niya inaasahang pagtutol. Ang kanyang nilikhang takot ay nabiyak. At sa puwang na yun ay tumalon si Gani. Ang kanyang katawan ay lumipad sa ere, tumagos sa mga anino at lumapag sa mismong gitna ng kaharian. Sa kanyang kamay ay nabuo ang liwanag na hindi niya alam kung saan galing. Sa kanyang puso ay ang boses ni Naryo, hindi bilang sundalo, kundi bilang guro, bilang ama at bilang kasama. "Hindi mo siya pag-aari!" Sigaw ni Gani habang sinasagupa ang hari. Ang hari ay bumaling sa kanya at nilantad ang buong anyo. Isang mukha ng maraming siglo ng galit, uhaw at kalungkutan. Ngunit sa harap ng isang binatang may paninindigan at hindi sapat ang takot. Sa isang sabay na pag-atake ay lumipad si Gani sa mukha ng dilim at mula sa kanyang likod ay sumabog ang simbolo ng araw na ipinatong ni Rosa. Ang liwanag ay sumabog at ang anino ay tumalsik. At sa wakas, nang dumilat si Gani ay naroon na si Naryo. Nakandusay ngunit gising. Ang katawan ng hari ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at mistulang alikabok na ikinalat ng hangin. Tumayo si Naryo ng marahan. Ang kanyang mukha ay hindi galit, hindi rin takot. Mukha lamang itong pagod, ngunit payapa. Tumitig siya kay Gani sa kamarahang tumango. "Hindi ko akalaing ganito kalalim ito. Chong, hindi ko rin akalaing kayang tapusin ito." Sa likod nila, si Rosa ay nanatiling tahimik. Tinitigan lamang niya ang natitirang abo ng hari ng mga anino. Saka lumingon sa langit na tila may inaasahang hindi pa niya nararating. Ang kanyang anino ay nagsimulang magbago ng hugis, ngunit hindi pa niya ito itinugon. Sa kanya ang laban ay tapos na, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang may kasunod pa. Ang kagubatan ng San Luis ay muling tumahimik, ngunit sa katahimikang ito ay may bagong anyo ng liwanag na hindi mula sa araw, kundi mula sa mga pusong minsang sinubok ng dilim. Sa kabila ng pagkakatalo ng hari ng mga anino, ay nanatiling mabigat ang hangin sa San Luis. Tila ba ang anino'y hindi ganap na nawala, kundi umatras lamang at pansamantalang nagkubli sa likod ng mga punong matagal ng saksi sa kasaysayan ng kabutihan at kasamaan. Lumakad sina Gani at Naryo pabalik sa baryo. Suot pa rin ang mga bakas ng digmaan. Ang mga sugat, gasgas, at abo ay nagsilbing paalala sa katotohanan. Ang mga kwento ng matatanda
ay may pinanggagalingan at ang katapangan ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan kundi sa tibay ng puso. Tahimik si Rosa at kasunod lamang sa kanilang likuran. Waring isa ng aninong hindi mahuli ng araw. Hindi na niya kailangan ng mga salita upang maipahayag ang kanyang pag-ako sa mga pangyayaring nasaksihan. Sa kanyang mata ay may kapayapaan, ngunit sa kanyang dibdib ay may sumpang kailangang harapin habang buhay. Ang sumpa ng nakaligtas, ang sumpa ng may utang sa dilim. Nang marating nila ang baryo, sinalubong sila ng katahimikan. Walang sigawan, walang pagdiriwang, tanging mga ilaw sa bintana ng mga bahay at mga matang nagmamasid mula sa mga siwang. Wala nang tanong, sapagkat ang mga mata ng bayan ay may sapat nang nakita. Sa dulo ng kalsadang tinahak nila, sa tabi ng kapilya ay naroon si Clarice. May hawak pa rin siyang lumang kamera at kwaderno. Ngunit sa kanyang ayos ay halatang wala siyang balak magsulat o kumuha ng larawan. Nakatingin lamang siya sa kanila, sa kamarahang tumalikod. Waring batid na ang ilang kwento ay hindi para ibahagi sa mundo. Nang makabalik sa tahanan ni Nario, ay naupo silang dalawa sa harap ng lumang mesang kahoy. Sa pagitan nila ay ang anting-anting na ngayoy wala ng ningning, tahimik at payapa. Hindi palaging ginto ang kinag ng liwanag. Bulong ni Nario habang tinatapik ang balikat ng pamangkin. Pero Chong, sapat na ito para itaboy ang dilim. Tumango si Nario. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang lumang papel na marupok na sa panahon. Ito ang unang panata ng mga antingero. Isang panatang isinulat ng mga unang nagbantay sa pagitan ng daigdig ng tao at ng nilalang. Inilapag niya ito sa mesa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa loob ng bahay na yon ay nauunawaan na nila ang papel na ginagampanan nila. Sa sumunod na araw ay muling tumahimik ang baryo, ngunit ang katahimikan ay may bagong kahulugan na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Ang bawat pamilya ay muling bumalik sa kanilang gawi. Ngunit ang bawat mata, tuwing lalapit ang dilim, ay tumitingin sa kagubatan ng may kaalaman na sa likod ng mga puno ay may kasaysayang hindi pwedeng kalimutan. Si Rosa ay lumisan ng walang paalam. Ngunit sa mga umagang malamig, tuwing may batang nagkakasakit o baka na biglang nawawala, ay may sinasabing anino sa bubungan na nagmamasid. Hindi upang manakot, kundi upang magbantay. Si Clarice ay umalis din. Ang kanyang huling sulat ay naiwan sa pintuan ni Nario. Na hindi lahat ng kwento ay kailangang maisulat. Ang ibang alamat ay mas nararapat manatili sa puso ng mga nakasaksi dahil doon sila tunay na buhay. At si Gani, ang dating mapusok, mapagduda, at walang paniniwala ay hindi na ang parehong binata. Sa ilalim ng gabing tahimik ay palagi siyang nasa labas ng bahay. Pinagmamasdan ang kalangitan. Hawak niya ang lumang anting-anting, hindi upang gamitin kundi upang alalahanin. Ang aral ng kanilang karanasan ay hindi isa lang. Ito ay patong-patong, tulad ng mga gamit sa kahoy ng baryo. Ngunit kung isusuma, ito ay tunay na lakas na hindi nanggagaling sa kapangyarihan, kundi sa kakayahang tumindig kahit sa gitna ng takot. Ang paniniwala ay hindi kabaliwan. Ito ay paalala na ang hindi natin nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo, at ang kabutihan, kahit na maliit, ay kayang sumalungat sa pinakamaitim na gabi kung ito ay buong pusong pinaninindigan. Ang hari ng mga anino ay maaaring nawala na sa anyo, ngunit ang kanyang alaala ay mananatili bilang paalala hindi ng takot kundi ng tagumpay na sa bawat pagsubok ng dilim ay laging may ilaw na tutugon
at sa liblib na baryo ng San Luis, ang alamat ay patuloy. Hindi sa mga pahina ng libro, kundi sa puso ng bawat isa. Sa mga susunod na salinlahi, maririnig pa rin ang kwento ng hari ng mga anino, ni Nario, ni Gani, ni Rosa, at ng bawat taong humarap sa dilim at piniling lumaban. Dahil ang kwento ng liwanag ay hindi kailanman natatapos, ito ay ipinapasa. Isa sa bawat puso, isa sa bawat gabi. Wakas.